Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pang ito ay pag-uusapan po natin yung mga natuklasan po tungkol po sa mga katiwalian ni Vice President Sara Duterte sa naganap po na hearing dyan po sa Kamara kahapon. So, unahin po natin yung tungkol po sa mga taong pumirma doon po sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte na kung saan ay natuklasan po ng NBI na mayroon pong kababalaghan o natuklasan po ng NBI na marami pong kalokohan, kasinungalingan o pandaraya o panloloko sa taong bayan. Kung ano yon, ito po't panoorin muna po natin saglit. Lumalabas sa investigasyon ng NBI na posibleng 7 tao lang ang sumulat o pumirma sa mga sinuring 36 na resibo ng confidential funds ng Office of the Vice President, Department of Education noong kalihim pa nito si Vice President Sara Duterte. Narito po ang aking report. Sa pagharap ng mga taga-National Bureau of Investigation sa House Committee on Justice, Unang findings po. iprinisenta nila ang resulta ng kanilang mga pagsusuri sa mga acknowledgement receipt na ipinapakita kung kanino napunta ang confidential fund ng DepEd noong kalihim pa si Vice President Sara Duterte pati sa Office of the Vice President. Kabilang sa mga inimbestigahan nila ang mga pattern at stroke ng mga pirma at sulat sa mga resibong ito, gaya ni Sally Rendon. So yun po mga kababayan, klarong-klaro po mga kababayan na doon sa ilang daan o ilang libong mga pahina o resibo, natuklasan po na 7 tao lang pala ang pumipirma. Akala nila maguguyo nila ang buong Pilipinas, ang mga Pilipino, pero yung NBI hindi po. Natuklasan po ng NBI at piniresinta naman na gawa-gawa lamang po ni Vice President Sara Duterte yung mga pirma. So, ibig sabihin, kaya ginagawa-gawa-gawa dahil walang totoo. At hindi totoo yung mga resibo na ipiniresinta nila. So, ibig sabihin, tumutugma po yung sinasabi ni Madriaga na talagang yung 125 million na yon na sinasabing ginastos lamang sa loob ng 11 araw ay naubos lang ng 24 o sa loob lamang ng 24 oras. So ngayon mga kababayan, nakakalungkot isipin na mayroong isang Vice President na kaya kumuha pa ng isang kapangyarihan, ng isang obligasyon na hindi naman niya kayang gampanan, para gamitin lamang yung departamentong yun para makakuha ng confidential funds o intelligence fund para lamang ibulsa. Alam nyo, sa totoo lang, dito wala na pong palag si Vice President Sara Duterte. Di siya makakapalag dito. Bakit? NBI po ang makakalaban niya. NBI na kung saan ay matinik pagdating sa pag-iimbestiga. Napatunayan na yung simula ng mga pirma ay halos kapareho lamang doon sa mga ilang mga pirma na nakita nila na sa kanilang pag-iimbestiga o malalim na pag-iimbestiga na natuklasan na 7 tao lang ang paulit-ulit na pumipirma bagamat iba't ibang mga pangalan ang inilalagay nila. So sa madaling salita, positibo na talagang mayroong mga kawalangyaan, katarantaduhan, panloloko, panggagago na ginagawa po itong si Vice President Sara Duterte sa taong bayan at hindi po natin yan maitatanggi dahil hindi po nagsisinungaling ang ebidensya. Kahit anong gawin pa pong pagpapaganda, pagpapakyut o gawin ni Vice President Sara Duterte, hindi maitatanggi na talagang siya ay isang taong hindi dapat pagkatiwalaan, lalong-lalo na pagdating sa kapangyarihan. Dahil kitang-kita po, bukas na po ang isipan ng maraming mga Pilipino na ang kanyang kapangyarihan ay ginagamit lamang niya sa kanyang pagpapayaman at hindi para paglingkuran ang taong bayan. Ngayon, ano pa ba yung ibang mga natuklasan ng ating mga kapatid, kaisa, tungkol po sa mga katiwalian nito ni Vice President Sara Duterte? Ngayon, kung di po ako nagkakamali, isa din po sa natuklasan o nalaman natin yung tungkol po sa pagkatao po mismo ni Vice President Sara Duterte.
na kung saan talaga palang estudyante pa lang ito ng law school, talagang may kawalangian na, may mga kagaguhan na, may katarantaduhan na, at doon sa pag-uusap o sa pag-iimbestiga ng Kamara at base na rin sa mga testimonya ni Ramil Madriaga na ito pa lang si Vice President Sara Duterte talagang may ugali, talagang sabihin na lang natin ugali talagang mapagmalaki, mayabang, mahilig mambuli, kagaya ng ginagawa nila ngayon sa ating mahal na Pangulo, na kung saan ay talagang na kundi lang siguro mabait ang ating Pangulo baka wala ng Vice President ngayon, baka matagal ng namamahinga, no? So isa din sa natuklasan talaga palang itong si Vice President Sara Duterte kaya pala mahina sa batas, mahina magsalita, hindi marunong, hindi alam ang batas dahil talaga naman palang hindi pumasa. Kumbaga sa ginamit na lamang yung kanilang impluwensya, pera para lamang maging abogada siya. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, kitang-kita naman hindi naman natin yan may tatanggi na kaya pala yung ugali niya ay magaspang, parang hindi abogado, talagang hindi naman pala talaga dapat naging abogado yan. Kaya lamang naging abogado dahil nga sa ginamit yung pera ng taong bayan na ninakaw ng kanyang ama, no? So, ganun pa man, kawawa talaga ang taong bayan. Kaya pala humakot si Sara Duterte ng 18 abogado dahil wala namang alam pala talaga to. Kasi kung siya ay matalino, tingnan niyo naman si Leila de Lima, di ba? Dahil siya ay talagang abogado, marunong, hinarap niya yung kaso niya. Kaya lang, dahil nga sa ginamit nila yung bulaang saksi, dahil tinakot nila yung mayor ng Albuera Leyte, na si Kerwin Espinosa, kaya yon nalagay po sa alanganin ang buhay po ng ating butihing dating senador Leila de Lima. Dahil kung hindi niya gagawin yung pinag-uutos sa kanya, malalagay po sa alanganin yung buhay po ng kanyang pamilya, yung buhay nila, yung buhay niya mismo. Kaya ayot sa gusto niya, ginawa na lamang po niya, no? So, ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, marami pa po tayong inaasahan na talagang matutuklasan natin. Dahil kaya pala, alam nyo, kaya pala biglang takbo itong si Sara Duterte sa Korte Suprema dahil natatakot pala siya na malaman yung katotohanan na yung confidential funds ay hindi 11 days na ginastos kundi 24 hours lamang. 'Di ba? So, kaya pala nagpupumiglas, kaya pala takbo agad doon sa Korte Suprema dahil yan mayroon pala siyang tinatago na sikreto. 24 na oras lang ay nawala ng ganun kadali yung 125 million na pera ng taong bayan na kung saan ay napunta sa bulsa ng ilang mga politiko lamang na kasabwat ng mga Duterte na kung saan ay nagpapakasasa sa pera ng mga maralita. So ganun pa man, salamat kay Madriaga dahil talagang ibinibigay niya ng kumpleto, tapat at walang labis, walang kulang yung mga nalalaman niya. Kaya inaasahan natin sa mga darating pa na araw na talagang marami pa tayong matutuklasan dito po kay Madriaga. So sana ay pagpalain, ingatan ng Diyos. Ito pong ating susi na kung saan ay magbibigay po ng tamang impormasyon patungkol po sa kanyang mga nalalaman dito po kay Vice President Sara Duterte. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ating inang bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.